Magandang umaga pong muli sa inyong lahat sa Pilipinas, sa mga kapatiran, sa buong kongregasyon po ng Living by Faith. Chapter 14 tayo ngayon, so kunin nyo na po ang inyong mga Biblia at babasahin natin ang chapter 14 ng Aklat ni Juan. So bago po yan, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos sa langit, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, kami po muli ay nagagalak sa oras na ito na kami ay iyong tuturuan patungkol sa iyong kalooban, sa iyong mga salita at ang iyong banal na spirito na siyang nagtuturo sa amin araw-araw upang manampalataya, magtiwala sa iyo. Pinasasalamatan po namin ito lahat, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 14, sabi po dyan, si Jesus ang daan. Verse 1, huwag mababagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So napakalinaw po, huwag mababagabag ang ating mga kalooban, sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, sa Ama at sa Panginoong Hesus. Ano po? Sabi dyan, verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Purihin po ang Diyos. Ito po yung ating inaasahan, ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya ayan, tinuturuan tayo ng salitang ito kung papaano, ano ang mga requirements doon, paano tayo makakapasok. Ito ay sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus dahil siya po ang banal. Walang makakapasok doon sa kalangitan na hindi dadaan sa Panginoong Hesus kasi siya po ang daan. Patuloy po natin pakinggan. Ang sabi po dito, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at paano naming malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ito po ang nagpapatunay dito sa salitang ito na yung pinaunawa sa atin na bakit kailangan ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa. Ibig sabihin yung pagiging tao niya na ipinanganak sa pamamagitan ni Maria. Yung banal na Espiritu ng Diyos ang pagbubuntis ni Maria, At yun ang nagkatawang tao. Yung nagkatawang tao na yon, na walang iba ang Panginoong Hesus at siya ang tinutukoy na salita ng Diyos na walang hanggan, naging tao ang salita upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Dahil siya lamang po ang makakapasok doon sa buhay na walang hanggan, dahil ibig sabihin, ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayahan na magdala sa atin doon dahil siya ang banal. Walang dungis at walang kapintasan. Kaya kailangan tayong mahugasan. Kailangan tayong mapatawad. Kailangan tayong matubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Then pagkatapos noon, doon tayo nakipag-isa. Matapos na lininis tayo ng Panginoong Hesus, doon tayo nakipag-isa sa Kanya na banal, na walang dungis at kapintasan. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, siya ang magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil siya lamang, walang iba ang makakapasok doon, dahil siya lamang ang walang dungis at walang kapintasan, dahil ang langit po ay banal. Ang Ama ay banal. Hindi siya pwedeng malapitan ng may karumihan. Kaya ang Panginoong Hesus, tayo ay tinubos, tayo ay pinatawad, tayo ay nilinis, at sa pakikipag-unite, pakikipag-isa natin sa Kanya, siya ang magkikerry sa atin
patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi diyan, ako ang daan. So napakalinaw, si Kristo ang daan, ang katotohanan, because Jesus is the Word. Walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos na tinutukoy diyan sa chapter 1 itong Juan. Balikan po ninyo ang chapter 1, verse 1 to Diyan, balikan ninyo ang chapter 1 at doon natin makikita na ang salita ay naandoon na sa pasimula at ang salita ay Diyos at yung salita ay nakasama namin. Yung salita, na tinutukoy walang iba ang Panginoong Hesus na nagtubos ng ating mga kasalanan. So siya ang daan kasi habang binabasa natin ang salita, dito tayo pinapabanal. Habang binabasa natin ang salita, dito tayo tinuturuan patungong lumakad sa kabanalan kasi siya nga ang daan, siya ang kabanalan. Kaya habang tinuturuan tayo ng daan, ang Panginoong Hesus ang salita at siya ang katotohanan. This is the truth. Siya ang katotohanan at ang buhay. Kasi ang Panginoong Hesus, siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Ayon sa ating mga nababasa sa chapter by chapter, siya po ang buhay, siya ang liwanag, at siya, katulad ng sabi dito, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Because Jesus is the way, siya ang banal, siya, kaya doon tayo makikipag-isa sa pagiging tao niya nung lumakad siya sa lupa, nagkatawang tao para mamatay at yung kamatayan, ang dugo na yon ang naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya sabi po dyan, siya, walang ibang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang tinutukoy, siya ang nagsasalita, ang Panginoong Hesus. Verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Kasi nga, kung titingnan po natin, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na nakasama nung mga apostol. Kaya sinasabi dito ng Panginoong Hesus, kung nakikilala ninyo ang Ama, nakikilala ninyo, kung nakikilala ang Panginoong Hesus, nakikilala ang Ama, dahil ang Ama at ang Anak ay isa, dahil siya ang salita ng Diyos. Ano po? At sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Kasi ang sabi dito ng Panginoon, mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Pero ang kausap nila Felipe, ang Panginoong Hesus, kasi ang Panginoong Hesus, nagsasalita siya patungkol sa kanyang sarili dahil siya ang salita ng Diyos. Sabi po dyan, sumagot si Hesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Kasi ang Panginoong Hesus, yun na siya ang salita ng Diyos. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Because Jesus is the Word of God. Siya ang salita. Ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita at kaya sinabi dito, ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus because Jesus is the Word of God. At sabi niyan, hindi sa akin galing ang sinasabi ko, kasi nga dyan nagsasalita bilang tao, ng pagiging tao, nagkatawang tao, sabi dyan, hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. So ang Panginoong Hesus, actually ang sabi niya, gumagawa siya, 'di ba? Para sundin ang Ama, pero ang sinasabi niya dito, sabi niya at ito, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. So, yung salita ng Diyos, siya din ang gumagawa. Kaya siya ang salita ng Diyos na lahat ng propesiya
Lahat ng nakasaad mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nagagawa lamang kung ano ang nakasulat. Makita po natin ang Panginoong Hesus, ginagawa niya lamang kung ano ang nakapropesiya ng salita dahil siya nga ang salita. Ang Ama at ang Anak ay iisa at sabi diyan, ngunit ang Ama nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. So napakalinaw. Dahil lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesus ay kung ano lang ang sinabi sa salita na nakapropesiya. So siya ang gumaganap ng kanyang gawain. No? So na talaga pong ito, salamat sa Diyos na tinuruan tayong basahin ng basahin. Ito talalong nagliliwanag sa atin na ang Ama ay ang salita ng Diyos. At ang Ama, ang salita ay ang Panginoong Hesus. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa ginagawa ko. Kaya nga, tingnan po natin ang nakapropesiya. Ang nakapropesiya, ang siya lamang ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya napakalinaw na siya ang salita ng Diyos. Ano, di ba? Ayan, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, higit pa ang ginagaranty ng Panginoon. Sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kaya tayo po talagang nagagalak tayo, Lord. Pag nagpe-pray tayo, Father God, inahiningi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya kapag natutugon ang ating dalangin, napararangalan ang Ama. Amen? Ayan. Kung hinihiling ninyo, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So, kaya titingnan po natin, tingnan nyo po dito, sa verse 17. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Pero kung makikita po natin dyan sa una, pakatandaan ninyo ang nananalig. Sa 12, tingnan nyo po. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. So, balik sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko. Di ba? Sino ito? Ang Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. So, ang Panginoong Hesus pa rin ang sumasagot. Siya ang gagawa. Sabi daw, at anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko. Sino ang sumasagot sa panalangin? Ang Ama sa pangalan ng Anak. Diba? Ngayon, sabi po dito, gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ko. So pareho lang, isa lang. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay gagawin ko. So malinaw din, iisa lamang po ang tinutukoy dito. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Ang Panginoong Hesus, ang tinutukoy ni Juan, na salita ng Diyos na walang hanggan. Napakaganda po rin ng Diyos. So, verse 15. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, yan po ang pinakabasihan ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Kaya kung hindi natin tinutupad ang kanyang utos, hindi natin iniibig ang Diyos. Ang pag-ibig po ay nagsasacrifice para sa kanyang iniibig na maibigay kung ano ang gusto ng kanyang iniibig. Kaya ito ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako,
tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ang Biblia, puro ito utos sa atin. Lumayo ka sa kasalanan, sumunod ka sa Diyos, lahat po ito'y utos, instruction. At habang sinusunod natin ang instruction ng Word of God, ito ay nagpapatunay na mahal natin ang Diyos. Kaya ito po, dito natin natuturuan nga ang ating mga sarili na kung paano natin ayusin ang ating mga pag-uugali, ano ang pagklase ng tao. Kasi sinasabi dito ng Panginoon, kung mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Now, number 1 na po itong mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Pa-priority natin ang Panginoon higit sa lahat. At mahalin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So kapag tinutupad natin ang lahat na ito, malinaw, iniibig po natin ang Diyos. Ano? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo pakailanman. So kasi yung Panginoong Jesus nung time na yon, na umalis nga na siya, tumakyat na siya sa langit, subalit hindi niya iniwanang nag-isa. At maging sa atin, hindi natin nakita ang Panginoong Jesus. Pero hindi, maging tayong mga tumanggap by faith, hindi tayo iniwanang nag-isa. Kaya nga may Holy Spirit na nagko-convict sa atin kung tayo nagkakamali, pinapaalalahanan tayo ng mga salitang ito, tinuturoan tayo sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ito ay kinasiyan ng Espiritu at ang salita ay Diyos. So napakalinaw po, sabi diyan, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo pakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. This is the word forever. Kasama natin ang salita dahil ang salita ay Diyos at ang salita ay kinasihan ng banal na Espiritu. At ito nga ang katotohanan. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Kasi ayaw nilang panginiwalaan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus na nire-reject ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kasi tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ang salita ay kinasihan ng Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin araw-araw, nagpapaalala ng salita ng Panginoong Jesus, ang salitang ito ng katotohanan, kaya tayo na nag-guide sa tamang direksyon dahil sa salita na kinasihan ng Espiritu, kaya may kapangyarihan itong salitang ito sa ating buhay. Verse 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Yes, umalis na ang Panginoong Hesus sanlibutan, wala nang kanyang physical body. Subalit sabi dito, ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Yes, because the Word of God is buhay. At sabi diyan, hindi ito nakikita ng sanlibutan. Pero nakikita natin, ibig sabihin because of our faith, God is a spirit, pero although nakikita natin ang karakter ng Panginoong Hesus at ng Ama sa pagbabasa natin ng salita, although wala na dito ang physical body ng Panginoong Hesus, pero tayong mga nananalig sa Kanya, patuloy natin siyang nararanasan at buhay siya sa ating mga puso dahil dito sa salita. Because again, Jesus is the Word. Jesus, siya po ang salita ng Diyos na walang hanggan. Wala physically, pero sa ating spiritually, nararanasan natin siya at hindi nga ito nakikita ng mga taga-sanlibutan. Kaya itong mga taga-sanlibutan, ang tingin sa atin para kayong mga siraulo na kung ano-anong pinagsasabi ninyo na nakikita nyo ang Diyos, nararanasan nyo ang Diyos. Kasi yun ang katotohanan. Hindi ito mararanasan ng mga wala sa ilalim ng Espiritu ng Diyos. Ang nakakaranas ng Espiritu ng Diyos ay ang
mga tao din na nasa ilalim ng kanyang espiritu at ramdam at alam natin na buhay ang Diyos dahil sa araw-araw ng ating pamumuhay, nararanas natin ito na hindi ito nakikita ng taga-sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Amen. Sa araw na iyon, ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at ako na may at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Kasi malinaw, ito yung pakikipag-isa natin kay Christ. Darating ang panahon na makikita natin siyang harapan sa second coming of Christ. Napakalinaw po doon, yung pinaunawa sa atin, na siya, pakikipag-isa natin siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Babalik ang Panginoon, hindi na dito sa lupa. Malinaw sa second coming ni Christ, doon na lamang siya sa alapaap sasalubungin. Unang bubuhayin ang mga patay, at ang sunod ay ang mga buhay at doon sasalubong sa alapaap at doon ang paghuhukom. Diba? So napakaganda. Ito po. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap ng utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Inuulit na naman. Kaya wag nating sasabihin mahal natin ang Diyos kung dinidisobey natin ang Word of God. Kaya tinuturuan tayo na maging matalino tayo sa Word of God. Malalaman natin ang kanyang utos o ano ang kanyang mga command sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At ang pagtupad dito, ang siyang nagpapatunay na mahal natin ang Diyos. Kaya alam natin, ito po ang totoong nagmamahal sa Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga utos. Okay? Kaya ito, work out natin ang mga sarili natin para ipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Susunod tayo sa kanyang mga utos. At ang Biblia ay punong-puno ng instruction kung paano tayo mamumuhay. 22. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Kaya ito po, si Judas Iscariote lamang ang nagkanulo kay Panginoong Hesus, sa Panginoong Hesus. Kaya hindi lahat ng Judas ay masama. Kasi pag sinabing Judas ay si Judas Iscariote po ang naging masama. Yung anak ni Simon Iscariote. Si Judas Iscariote ang nagkanulo. Kaya hindi lahat ng Judas ang pangalan ay masama. Si Judas Iscariote lamang po iyon. Sabi dyan, ito ang tanong niya. Tinanong ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang naririnig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kasi nagkatawang tao nga siya. Ngayon, malinaw po ito. Sabi kasi ni Iscariote, ni Judas, bakit hindi ka magpakilala ng lubusan sa sanlibutan? Kasi nga hindi tanggap ng sanlibutan ang salita ng Diyos. Dahil ang sanlibutan tinutukoy, makasanlibutan, ang gusto nila yung lahat ng mga panlupa na mga makalaman. At maintindihan po natin sa ating pag-aaral na ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng sanlibutan ay magkalaban. Kaya nung maunawaan natin ang salitang ito, dati tayo mga mahilig sa mga sanlibutan, pero nung naintindihan natin ang salitang ito, doon natin unti-unting sinusupil ang ating mga makalaman sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At yun ang nagbago at nagbabago sa ating buhay. Nakakalas tayo doon sa mga dating gawain natin na makasanlibutan. At dahil ito sa Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya mas pinipili natin, dahil totoo pong mahal natin ang Diyos, kaya mas pinipili natin sundin ang kalooban ng Diyos kisa sa mga hilig ng ating laman. Dahil pinapaunawa ito, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay susunod sa kanyang mga utos.
Amen? Ayan, malinaw po. Ang hindi tumutupad sa aking salita ay hindi umiibig sa akin. Kaya kung hindi pa natin kinakalimutan yung mga makalaman nating pamumuhay at pinapriority pa natin ang mga hilig natin, malinaw po, hindi yan umiibig sa Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang utos nito, layuan ninyo ang mga bagay na magpaparumi sa inyo. At ang lahat ng sumusunod sa utos niya ay tunay na umiibig sa Kanya, dahil hindi tayo pwedeng makipag-isa sa Panginoong Hesus na patuloy ang gawa natin ng makalaman and then sasabihin natin nakikipag-isa tayo sa banal. Hindi po pwedeng magsama ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng sanlibutan. Kaya pipili lang tayo dyan ng isa. At kapag pinili natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, doon po tayo napapabanal. Banal ang Ama, dapat tayong magpakabanal. 25, sinabi ko sa inyo ang bagay na ito habang kasama pa ninyo. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng mga sinabi ko. Ito yung patunay na ang patnubay na Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus ang siyang nagtuturo sa atin. Habang binabasa natin ng Word of God, naiintindihan natin lalong lumalalim, pinapaunawa ng Diyos kung gaano siya kadakila at ang tagapagturo natin, wala ang physical body ng Panginoong Hesus, pero dahil tinanggap natin ang salita sa ating puso, na kung saan siya ang salita at ang salita ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos, kaya ito ang nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala at nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. At ang salita ng Diyos habang binabasa natin, tinuturuan tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Kaya totoo itong salita na ito talaga'y buhay kasi nararanas natin ito sa ating buhay. Continuous ang instruction ng Diyos at pagtuturo sa atin at ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaalala habang binabasa natin ang Word of God, naaalala natin ang mga bilin ng Diyos. Sa mga apostol, na isinulat ng mga apostol. Kaya ito'y nananatili ito magpakailanman. Sa ating mga tumanggap nandyan, buhay ang Diyos, nararanasan natin ito araw-araw, though hindi natin nakikita ang kanyang physical body, but pinaniniwalaan, pinanampalatayan na natin siya ay Espiritu, at ito nga, buhay siya sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos na binabasa natin araw-araw. So malinaw? Ang Espiritu Santo ang isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Kaya ayan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Totoo, may payapa tayo ngayon. Hindi tulad ng mga panahon na lagi tayong balisa, aligaga sa lahat ng bagay. Pero ngayon, laging may kapayapaan dahil sa bawat pagbabasa natin ng Word of God at pinananampalatayanan, nagdudulot ito ng kapayapaan at iyan ang katotohanan. Nararanas natin ang kapayapaan despite na may mga trials, despite sa may mga pagsubok, but we have peace. May kapayapaan tayo sa ating puso. Ito ay dulot ng salita na binabasa natin araw-araw. Yan, sabi diyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kasi ang kapayapaan na binibigay ng mundo temporary. Kita nyo po ang mga taong maraming problema. Ang sasabihin, pag punong-puno na sila ng problema, ay iinom ako ng alak para makalimutan ko ang aking problema. Nalilimutan nga nila iyon habang sila'y lango sa kanilang kalasingan. Pero kapag nahimasmasan, balik na naman ang kanilang kaguluhan. Balik na naman ang bagabag. Pero sa ating nasa Panginoon, kahit maraming mga hindi pa, kumbaga mga bagay na mga hindi pa nagaganap na mga dalangin natin, marami tayong mga problema, pero may kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ng mundo ay temporary, subalit ang kapayapaan ng Panginoon, matulog ka mamaya, may kapayapaan, kapag gising mo may kapayapaan, kasi alam mo na ang pangako ng Diyos, kapag sinusunod natin ang kanyang utos, at kapag
kapag malilinis ang ating mga budhi, kapag tayo nanalangin sa Ama sa ngalan ng Panginoong Hesus, tutugunin niya ang ating dalangin. Kaya continuous tayo naghihintay, nag-expect sa gagawin ng Diyos. At diyan, kaya tayo may kapayapaan. 28. Sinabi ko sa inyo, ito, 25. Ulitin ko, ang ganda nito ha. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ayan, huwag tayong mabagabag at huwag tayong matakot dahil pinapaunawa ng salita ng Diyos na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sinabi ko na sa inyo, verse 28, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin, kasi nga na time siya po ay nasa katawang tao. Sinasabi ko na sa ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito, which is tinutukoy dito, ipapakagkanulo na po siya ni Judas, at dadakpin na siya. Sabi dyan, wala siyang kapangyarihan sa akin, meaning, ang kaaway walang kapangyarihan, ang kaaway na pinuno ng sanlibutan na walang ibang tinutukoy si Satanas. Pinahintulutan ito ng Diyos niya, siya po ay dakpin at ipako sa krus dahil yun ang nakapropesiya at kailangan siyang mamatay upang matubos tayo sa kasalanan at mailapit tayo sa Ama. Kaya ito po nang sabi dito, hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo kasi iyan na po, hanggang sa ito na po ang paghuli sa Panginoong Hesus at siya ay ipapapako sa krus. Purihin ang Diyos. God bless everyone. Nakapagdulot nawa na naman ito sa atin ng kalakasan sa araw-araw ng ating pamuhay. Huwag tayong matatag, huwag tayong magabag kasi nasa atin po ang salita at ang salita ay ang Diyos na nagtuturo sa atin na huwag tayong matatakot kasi ang ating Ama ang may control sa lahat ng bagay na siya po ang salita na nasa atin araw-araw, ang Panginoong Hesus. God bless. Bye. Hanggang sa susunod po. By the way, next week anyway, sa next week na, kasi I think nasa trip po ako next week, but gagawin ko pa rin ang aking tungkulin sa aking bago ako umalis papuntang Europe. God bless everyone. Bye. I love you all.